Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Babaeng migrante, may kakampi ka. Programang magtataguyod, kikilala at magbibigay halaga sa mga babae, ina, asawa, kapatid at anak na nakipagsapalaran sa ibayong dagat sa adhikaing mapabuti ang kalagayan ng kanilang mga mahal sa buhay. Babaeng migrante, may kakampi ka. Programang hatid ay makaguluhang pagsasadula, talakayan at impormasyon. Handog sa inyo ng kapisanan ng mga kamag-anak ng migranteng manggagawang Pilipino. Babaeng migrante, may kakampi ka. Okay, isang magandang hapon po sa atin lahat. Ito po ang inyong lingkod, Feni Cudemos, para sa ating babaeng migrante, may kakampi ka. At siyempre marami kami mga gustong ibigay sa inyo na mga iba't ibang mga information about dito sa ating programa. Well, of course, gusto natin ibalita sa inyo na isa na namang napakagandang report ang ibibigay namin sa inyo tungkol sa mga mag-aaral ng Universidad de Manila, di ba? At tayo natutuwa dahil may mga nagmamahal din pala sa ating sa ating mga paaralan sa sandali. Sige nga po, ipakita na natin. Ang babaeng migrante may kakampi ka ay nakuha ko din eh. Okay, ayan. Tingnan natin, meron na ba? Okay, babaeng migrante may kakampi kayo nakapatuon po sa mga kababaihan particular. Dahil ngayong buwan na ito ay buwan naman ng mga kananayan, di ba? Mother's Day na po ang May 10. Yeah? May 10 is Mother's Day celebration. Huwag niyo pong kalilimutan na ang inyong mga magula o ang inyong ina ay kailangan ninyong batiin man lang. Di ba? Okay na? Pakita na natin. Maraming salamat po, Ambassador Francis Chua and family. Maraming salamat po sa inyong handog na Technology Wing para sa reliance ng UDM. Kaya Manileños, tara na sa UDM. Mabuhay ka! Yan. Nagkaroon po kasi ng... Anong message niyo sa mga kabataan ng Manila? Unahin natin ang pag-aral at unahin natin ang kaalaman para sa ating magandang kinabukasan. Yon ang binanggit ng ating mga estudyante doon. Tuwan-tuwa sila dahil sila ay nagkaroon ng... yung third floor nila talagang pinaganda, pinalamig, di ba? Dahil may mga aircon na. Sobrang init naman kasi talaga, no? So, nagkaroon ng celebration at syempre isa dun sa pag-unveil nung rebulto na ginawa naman nila kay Ambassador Francis Chua. Ayan po. Ayan po, nakita natin. Ayan, yung in-unveil, yan po yun, di ba? At syempre pinangunahan yan ng ating mayora ng Kamaynilaan, si Hani Lacuna, at si Yul Serbio, ang kanilang Vice Mayor. Salamat po, Ambassador Francis Chua and family. Yun, hindi ko nakita dito. Yung handog na Technology Wing para sa reliance ng UDM. Kaya Manileños. We would like to thank our beloved Ambassador Chua, for donating computers and renovating our technology wing. And also, as an IT student, malaking tulong po yun sa amin para mas ma-improve po namin yung natutunan po namin at the same time, yung application po namin sa mga tinuturo po na aming mga professors. Thank you so much. Panawagan mo sa mga kabataan na katulad mo, mayroong libreng pag-aaral ng Universidad de Manila. Ang panawagan ko po sa mga ating batang Manileño,
ipagpatuloy lang po natin yung pag-aaral upang mapursige po natin yung ating gusto or yung ating dreams. Okay, pangalan? I am Kyle Shinji Sabino, an IT student third year po from Universidad de Manila and also the Vice President of the Universidad de Manila Supreme Student Government. Wow. Yun, di ba? So, tuwan-tuwa ang mga batang ito, di ba? Dahil nga naman sa ipinaayos, pinaganda talaga nito. Ngayon, tingnan natin ano ba ang masasabi ng kanilang pinaka-head, di ba? Kumbaga, parang ito yung principal, di ba, ng kanilang eskwelahan. At ito'y na-interview natin, itong nakaraan din. Sabi niya. Dati Manila ay patuloy na nagbibigay ng Yan, wait lang natin. almost 11,000 estudyante. Yun, medyo, So, no? fee here is 100% free, subsidized by the local government of Manila. Pero bukod doon, meron pa tayong 1,000 allowance para sa mga estudyante natin per month. So kung tatanungin niyo kung kamusta kami, we are doing really well. We are looking at getting an award which will be received by our Honorable Mayor dahil in a span of just a little over 2 years, we were able to receive level 2 accreditation from the Association of Local Colleges and Universities, Commission on Accreditation or ANCOA. So, according to ANCOA, kami po ang pinakamabilis na institusyon na nakatanggap at nakapunta sa level 2. So, we are actually a level 2 accredited institution. So, sa nakita namin kanina, sobrang din sa labas bilang pagdating dito, kamusta na po ba ang binigay ni Ambassador Francis Tuasen? Maraming salamat sa kanya, and our students will get to enjoy air-conditioned classrooms, air-conditioned laboratories. This is something that is not enjoyed by all other programs. So we start off with this wing, and we are very thankful dahil napakaganda na pagkakakonstruct niya dito sa mga classrooms na to. Kasi ito na yung pwede namin i-replicate sa iba pang mga classrooms namin. We are total of, meron kami four floors. So ito ay third floor at saka isang swimming pa lang ito. So we have a long way to go, but still, very minimum is wala. Kaya we are very thankful sa generosity and heart of Ambassador Francis Tuasen. Eh, kung may din pa ulit. Ay, nako, yan. I'm sure na matutuwa talaga ang mga estudyante natin. So, you have 11,000. Close to 11,000. Pero marami yun, marami na po yun. Marami. Saka siguro pero mga ano ba bang kailangan? Diba? At pa mga pangangailangan ng universidad na ito sa Pilipinas? Yes. Hindi tayo mawawala ng pangangailangan, for example, sa academics, which is student. So yung mga natin, like buildings, every year na may mga requirement na dagdagan ng mga titles ng mga libro, mga journals, yun ang malaking investment. Pangalawa, meron silang mga specific laboratories na talagang naka-anchor doon sa Chechen Memorandum Order ng iba't ibang programs. So, isa lang yung computer laboratory, pero meron tayong sa science laboratories, meron tayong laboratories specific to the program. Halimbawa, yung College of Health Sciences, may nursing laboratory na kailangan, physical therapy. So, talagang in terms of infrastructure, marami pangangailangan ang paaralan nito. Pero I'm just really proud na despite all of the shortcomings in terms of facilities and equipment, yung board passing rate natin, we were actually awarded academic excellence dahil our performance sa mga board exams is above national passing rate. So, maganda. So, mangyayari na naman. Yes. I think dahil gagaling ang mga faculty natin dito, porsigido ang ating mga estudyante. So, talagang tuloy-tuloy lang. Ang kailangan lang talaga namin is maniniwala sa amin. Tsaka yung kind heart, more generous and kind-hearted persons like Ambassador. Ilang kurso yung available na pwedeng mag-ano yung mga estudyante natin?
ilang kurso? 18. We have 18 different programs. Yes, we have 18 different programs. Ang flagship po namin na tinatawag is our College of Criminal Justice. Linawin lang natin, yung University de Manila, public school ba siya, government school, or private? It's a local university. Local fully university. Funded. Opo, ang tawag dyan ay local university. We are fully funded by the local government of Manila. Wow. Wala po kami nakukuha na pondo galing sa national. Lahat po ito ay patakbo. Yes, lang Maynila. Ng Manila. Pero also, ninyo ng mga Yes. kurso. Ang salary matrix po namin ay nakabase sa BBM. So, kung ano po yung prescribed by BBM, yun po yung salary matrix. Ngayon, kung itatanong po natin kung competitive siya, sa tingin ko po, no, ito para sa ito pang local universities and colleges, competitive po ang salary. Meron pa po tayong halimbawa, kasi limited po ang ating mga plantilla items, so yung mga permanent faculty po natin, mas konti kaysa sa mga part-time faculty members. Pero siguro po sa ganung paraan, kung magdadagdagan ang ating mga plantilla items, mas marami po tayo. Ano masabi mo kay Ambassador? Nako, alam niyo po, tuwing kami ay napaka-active po niya. No? So, every month, we have our Board of Regents meeting and we really look forward kasi sa kanya, you hear the wisdom of a person who is very humble, who have been through, alam mo yun, yung parang state-wise kasi parang nanggaling sa ilalim na umangat, pero still, he remains humble. Yes. Iba po ang pagmamahal niya para sa UP. Like, konting, alam mo yun, for example, one of our Board of Regents said na, dun sa College of the Holy Spirit, meron silang binibenta mga armchairs. Napakadaling kausap. Sinabi, sige, kung hindi na yan, ilan ba yung armchairs? Tinitake ka agad dito. No? Tapos yung natin, actually, ang hindi nyo pa nakikita is yung comfort room natin sa baba. Kasi dati dilapidated na standalone structure siya, pero hindi namin mapagana. So ngayon, rehabilitate. And a requirement, kasi we're going for ISO accreditation din. No? Mandato yun ni Mayora na mag-ISO na kami. Pero ang isang requirement is to have an all-gender, all-access toilet. So ngayon, meron na kami CR care of ambassador lang po ng requirement na tuloy namin. Ayun yung hirap na hirap. Yes, yun ang hirap na hirap yung ibang mga institusyon. Meron na kami kagad. So naka-rent. Kaya namin na-interview namin sa dati. Matuwa sila sa binigay nga na yung ba? Ito, mga masasabi mo sa kanya. Naku, walang nagkukumapaw ang aking puso sa pasasalamat. Kasi he's very selfless. Tsaka sa amin, yung pagtatrabaho talaga dito ng isang guro, ayun may pagmamahal talaga, tsaka pagmamalasakit sa mga yung belief na the youth can later on run our country in a proper way. Kaya kami, we believe in uplifting lives through quality education. Marami po tayong ang tinatawag natin is primary. Pagka po tinag natin ang isang estudyante na primary, ang ibig po sabihin nun ay sila ang pinakauna sa buong pamilya nila na nakagraduate ng kolehiyo. Pero with that, we give them a fighting chance na para umangat ang kanilang buhay. So nakakakilabot po, every time na meron kaming graduation, patatayuin yung mga tinatawag natin primary, yung mga una sa pamilya nila na nakagraduate. And they are now guaranteed a better future. May fighting chance na sila, no? Kasi nakapag-aral sila, hindi naman po basta-basta makapasok dito sa UPN. Oo, kasi we confine ourselves sana sa City of Manila, pero every time we call for admission, kahit po sa lahat ng dako ng Pilipinas, marami po nag-a-apply. So siguro sa 24,000 na mag-a-apply sa amin, ang makukuha lang po namin is 2,100 to 2,400. So minsan less than 10% of all those who want to get in ang napagbibigyan namin. So talaga po pangarap naman tumagdag. Yes, sana, no? Pero kung hindi man, yun po mga nakakapasok, talagang yung pangalagaan lang nila, no?
Kasi libre yung edukasyon. Sana maging appreciative sila, no? Dahil hindi ito na ibibigay sa lahat, sa basta-basta. So, yun lang, yung tapusin lang nila yung pag-aaral nila, huwag silang mag-drop out, diba? Yung ano lang, tapusin lang nila, pakita lang namin na maging successful sila sa pag-hurdle ng 4 years ng kolehiyo, masaya na rin. Pwede po bang ulitin ulit yung libreng pag-aaral? Okay. So, dito po sa Universidad de Manila, nagbibigay kami ng libreng pag-aaral sa ating mga estudyante. So, 100% free. Aside from free education, meron po tayong allowance na ibinibigay sa ating mga estudyante, which is 1,000 pesos per month. Sa senior high school po, 500 pesos a month. Pero last year na po namin ang pag-offer ng senior high school. Tinatapos na lang po namin. Since na-umpisa na kayo ngayon, di ba? May baka kayong magdagdag ng mga ilang mga teacher o para dumanda ang activities nila? Hindi po nawawala. Yes, opo. Hindi po nawawala yung namin, recruitment namin ng mga guro. No? So, every time we call for applications para sa mga teachers, tapos tinatanggap naman po namin. Depende po sa pangangailangan. Kasi po, right now, ang ina-ina kurso is IT. So, talagang sinasabi nila, gusto nila marami. Dati naman, education. Napansin namin ngayon, mababa na yung demand for education. Ngayon, nasa IT tayo. Hindi nawawala yung sa criminology. Tsaka yung sa nursing. Matataas sila ngayon. So, it depends kung ano pong programa ang mas marami, mas malaki yung demand. Doon po kami nagdadagdag. Thank you very much. Okay, ma'am. Salamat po. Pangalan na lang po. Pangalan na lang po. Sige po, Dr. Felma Tria po. Okay, salamat. Okay, so yon. So congratulations sa Universidad de Manila dahil nga naayos nila yung kanilang third floor na kung saan ang init-init dati. Ngayon lahat may aircon, di ba? At plus 162 na mga, ang tawag doon? 162 na mga computers. High-end po yun, high-end na mga computers. Napakaganda for engineering courses, no ba? Okay, ano pa? Ha? Okay. Ano sinend mo sa akin? Yan, sige nga, ano? Sige, palabas mo naman muna nga yung iba natin. Okay, sige. Habang naayos pa, ay magpaalala ka muna. Ano ba ang bilin sa atin, sa ating mga OFW? Sige, paalala muna tayo. Ano nga ba ang RA 10022 o Migrant Workers and Overseas Filipinos Act of 1995? Ito ay batas na nakatuon sa proteksyon at pagsulong ng kapakanan ng ating mga kababayang OFW. Bakit nga ba mahalagang malaman ng bawat manggagawang OFW ang mga ito? Dahil ito ay makakatulong upang malaman ng mga karapatan bilang isang manggagawa tulad na lamang ng mga sumusunod. Pagbabawal sa paniningil sa mga manggagawa ng illegal recruitment fees at iba pang panggastos. Malayang paghahanap ng trabaho at paghahanap ng mapapasukang hanap buhay. Karapatan sa laban panghimasok sa pansariling pananahimik. Karapatan sa pamamahinga at paglilibang. Confidentiality at pangangalaga sa mga personal na datos at impormasyon ng manggagawa. Alamin ang iyong bansang pupuntahan at pagtatrabahuhan. Karapatan sa diskriminasyon, malayang pagpupulong at pagsama-sama. Kaya kung ikaw ay may katanungan at nais na ireklamo tungkol sa iyong karapatan, maaaring dumulog sa tanggapan ng ahensya sa mga sumusunod.
ngayong alam mo na ang kalagahan ng iyong karapatan bilang isang manggagawa, huwag hayaan na ikaw ay busuin at ipaglaban ang iyong karapatan. Ingat ka, bayan! Hello, kabayan! Ako po si Mafe. Mag-a-abroad ka ba? Handa ka na ba? Ito ang mga bilin sa inyo ni Pidos. Isa-isip ang gusto mong makamit sa iyong pagtatrabaho sa ibang bansa. Ito rin ang susi ng iyong tagumpay. Ihanda ang sarili, kabayan, sa trabaho nga harapin sa labas ng bansa. Tandaan mo, kabayan, ang iyong responsibilidad at karapatan. Ito ang gabay mo sa paggampan sa iyong tungkulin. Umangkop ka rin sa batas at kultura ng bansang pupuntahan. Ito ang iyong magiging pansamantalang tirahan. Pangalagaan mo rin ang kalusugan. Kailangan ang malusog na pangangatawan sa trabahong gagampanan. Buksan mo ang isipan sa bagong kaalaman at kasanayan. Ito ay hagdan sa muling tagumpay. Kabayan, makipag-ugnayan sa pamilyang naiwan. Panatilihing buo ang pamilya kahit malayo ka. Mag-ipon dahil ang katuparan ng iyong mga pangarap ay nakasalalay dito. Maganda at magplano para sa iyong pagbabalik, kabayan, ha? May mga ahensya naman ng pamahalaan na makatutulong sa oras ng pangangailangan. Huwag kang mag-atubiling sila ay lapitan. Salamat! Sana may naintindihan kayo. Okay, ngayon naman dakuan natin. Alam niyo po, ang relasyon, di ba? Sabi ko nga lagi, huwag niyong kalilimutan, kahit nasa abroad kayo, dapat huwag kalimutan ang komunikasyon. Pakilagay mo nga dyan. Okay, ano bang dahilan ng paghihiwalayan ng mag-asawa, lalo na yung mga nasa abroad? Kadami ngayon yan nagre-report sa atin. Una, ang kakulangan kasi ay komunikasyon. Komunikasyon, ang kakulangan sa malinaw at bukas na komunikasyon ay maaaring magdulot ng hidwaan at di pagkakaunawaan. Gusto namin ipaalam sa inyo na dapat lalo yung mga nasa abroad, ang magic word, I love you. Diba? Kailangan matuto tayo na banggitin lagi ang mga magic word na yan. Komunikasyon po ang kailangan natin. Kahit nasa malayo kayo, hindi dapat tawawala ang komunikasyon o pag-uusap ng dalawang mag-partner. Financial na issue ang kadalasang ano yan di ba? So kung kayo nasa abroad, pag nagpapadala kayo ng pera, bago pa lang kayo mag-abroad, dapat, ito po sasabihin sa inyo, dapat kayo ay mayroong usapan na kung magkano ang ipapadala, di ba? Parang ano lang yan, lesson plan. O dito yung pera, ito yung tuition fee, ito yung pagkabili ng bayad sa ganito, bayad sa ganito, bayad sa ganyan. Para walang sisihan later. Ikaw naman na nagpapadala sa iyong partner, dapat ay meron din kayong ano ang tawag dito sa ganoon. Dapat ay may resibo naman kayong ipapakita. Kasi pag walang resibo, ay parang sinabi niyang hindi ka nagpadala. So lahat ng resibo kailangan itabi. Itabi ninyo po ang mga resibo dahil ang financial na matters ay kasi ang financial na issue ay mga alitan tungkol sa pera, tulad ng paggastos, pag-impok,
at magplano ng budget. Yun ang kulang na yung kulang na mga kita, binili pa ng alak, sabi ito. O kaya yung iba kung saan nagpupunta, di ba? Namamasyal. Kailangan matuto tayo ng financial literacy. Ibig sabihin, magplano, magsiguro kung saan dadalahin ang pera. Okay, at pagkakaiba daw ng mga hangarin at pangarap. Kung ang mag-asawa ay may magkaibang mga pangarap at layunin sa buhay, magkaiba din ang priority nila, di ba? So, dapat kayong dalawa ay nagsasabihan ng totoo, di ba? At kung mangarap kayo, sabay kayong mangarap. Yun. Di ba? Mangarap kayo ng maigi, lalo na bago umalis. Mag-usap maigi. Ano ba ang mga gagawin natin? Ano ba ang mga gusto nating gawin sa buhay? Yun. Dahil kung magkaiba kayo ng hangarin, hindi talaga kayo magtutugma. Okay? At dapat lagi natin, pang-apat po, dapat magrespetuhan tayo. Respeto sa isa't isa kung may mga kakulangan sa respeto at pagpapahalaga sa isa't isa. Kailangan meron kayong pagpapahalaga sa bawat isa. Yan. At dapat may respeto kayo sa bawat isa. Hindi ko konsidera ang asawa sa mga desisyon ninyo. Yan, mahirap din yan. Kailangan pag nagde-decide kayo, dahil partner na kayo, dalawa kayong mag-uusap. Diba? Lalabas ng walang paalam at uuwi hanggang kailan nila gusto. Nako, yan pa isa. In short, nagbubuhay dalaga o nagbubuhay binata ang bawat isa. Lalo na kung ang isa ay nasa abroad, pag may nalaman yan tungkol sa pag pinagagagawa natin dito sa Pilipinas, iba ang dating sa kanila noon. Kaya dapat bago ka palang magdesisyon, alam na natin kung anong gagawin. Okay, trabaho at oras. Lalo na yung mga naiiwan dito. Ang oras na inilaan para sa trabaho at pag-aalaga sa tahanan. Yung wala ng oras para sa pamilya dahil mas inuuna ang barkada. Okay? Doon sa mga naiiwan dito, sa bansang Pilipinas, halimbawa, dapat ay unahin ang pamilya, unahin ang tahanan. Diba? Kung kayo naman nagtatrabaho din dito, kailangan, alam nyo kung ano magaganap. Balansi lang naman yan sa paggawa sa paggampan ng mga trabaho. Diba? Ito yun, pamilya at relasyon sa biyanan. Ito po yung isang napakasakit dyan, di ba? Pamilya at relasyon, palitan mo naman yun. Pamilya at relasyon sa biyanan. Pakikialam ng mga kaanak at biyanan sa pamumuhay ng mag-asawa. O, di ba? Yan. Mga ganyan, di ba? Nako, naranasan ko yan. Mama's boy na asawa, mama's girl, mga yan, pinakikinggan ng ina kaysa sa kanyang asawa. Madalas po yan ang nangyayari, di ba? Nababaligtad pa nga minsan di ba? So, kailangan ay, paano nga ako masasabi pagbiyanan? Ang hirap din di ba? So, tatandaan lang natin, dapat kayong dalawang mag-asawa, nagkakaintindihan. Hindi basta-basta maniniwala, lalo na nasa abroad. Hindi kayo basta-basta naniniwala. Kasi may mga sumbong na hindi tama, di ba? Kailangan alamin kung ano ito. Alamin mabuti ang lahat-lahat, di ba? Ang relasyon ninyong dalawa, kayo na ngayon dalawa hindi na yung ibang pamilya pa dahil dalawa na kayo nagbumubuo ng pamilya. Sabihin. At syempre, magkakaiba ng paniniwala sa relihiyon. Yan. Yun ang mas mahirap din, di ba? Ibang relihiyon mo, ibang relihiyon nyo, kaya lang hindi kayo talaga magkikitang maigi. So, magrespetuhan. Ang number one dyan, respeto lang. Kung hindi ka makaka-change ng iyong relihiyon, respetuhin na lang ang bawat isa. Huwag yung pag-usapan, huwag kayo magdebate tungkol doon. Dahil may magkaiba kayong relihiyon. May magkaiba kayong paniniwala tungkol sa relihiyon ninyo. Di ba? Yung isa pinipilit na isali sa relihiyon niya ng kanyang asawa kahit ayaw naman ito. Talaga magkakaintindihan. Okay, intimacy at romantikong pangangailangan. Kawalang pakialam sa damdamin ng bawat isa. Wala kang effort para sana ipadama ang pagmamahal sa asawa. Kapag may ginagawa siyang mahusay, magaling, kailangan mong i-praise. Alam niyo yon? Kailangan
tingnan din ninyo kung ano yung mga kagandahan na ginagawa ng isang partner ninyo. Okay? So, kailangan talagang kayong dalawa ay nagkakaintindihan kung ano yung mga gagawin at gagawin pa sa mga susunod. Kasi minsan ginawa na, umulaya, talaga namang gawain niya yan. Hindi po ganun yun. Naiintindihan ba natin? Pangangaliwa. Ayan si RB. Ganyan yan. Okay? Pangangaliwa o di pagkakatiwalaan. Yung lagi na lang galit at mainitin ang ulo sa asawa. Yung masungit ka parate. Nako. Lagi na lang naglilihim at patagong nakipagrelasyon sa iba. Yun ang pinakamas hindi maganda. Di ba? Minsan yung mga nasa abroad, ay nako. Nakalimutan na nila, sila pala may partner dito sa Pilipinas. Di ba? Pagkakaubos ng pagmamahal, yan, minsan, yung talagang pinapulis, yung talaga, wala na talaga maibabalik, di ba? Nawawalan kayo ng nawawalan kayo ng gana sa bawat isa kasi hindi na kayo nagkakaintindihan. Dahil, alam niyo ba, iba rin ang long distance relationship, tandaan natin yon. Iba ang long distance relationship, kaya dapat samantalahin ninyo na kahit malayo ka, meron pa rin kayong koneksyon. Ano yung koneksyon na yon? Sinasabi natin, ganito po yan. Kahit sa Zoom ngayon, swerte nga kayo, sa Zoom na, meron na napakamura na no? Hindi mo pa inaayos yung Zoom natin. Pag tayo na dedo tayo dyan. Okay, so wag dumating sa punto na hindi nyo na gusto ang bawat isa. Kaya't mag-aaway kayo pag hindi na kayo nagre-respetuhan talaga. Okay? Pagkaubos ang pagmamahal, pull out of love. Kapag ang pagmamahal sa isa't isa ay nawawala o nababawasan dahil sa mga kasalanang paulit-ulit na ginagawa o kaya dahil sa pangangaliwa, medyo talagang hindi talaga na kayo magkakasundo. Pwede, kayuan. Okay, tanda natin mabuti ang 10 ito ha. 10 dahilan ng pag-aaway na mag-asawa. Komunikasyon, kaperahan, pagkakaiba ng mga pangarap sa buhay, respeto sa bawat isa ay nawawala, di ba? Trabaho at oras. Yan. Kailangan dahil tayo ay may oras sa lahat. May oras ka sa pamilya, dapat hinahati ninyo ang mga panapanahon na yan. Di ba? Okay. At syempre, ang pakikialam at relasyon sa biyanan at sa mga kaanak ng bawat partido. Yan. Magkakaiba ng relihiyon. Intimacy o romantikong pangangailangan. Kailangan din po yan. Dahil pag wala yan, wala. Hindi talaga. Ang dami ka palang i-consider, no? Pangangaliwa o di pagkakatiwalaan. Ang relasyon ay kailangan lagi nagtitiwala sa bawat isa. Naintindihan? At syempre, kung nawalan ka na ng pagmamahal, wala na rin yung respeto. At wala na rin ang masarap na dati niyong pinagsimulan. Okay, pakinggan natin itong balita, kanta na to. Tagal ako na naghintay na dumating ka sa aking buhay. Dininig ng Diyos mga dalangin ko. Sa piling ko ngayon ay narito. Dati ay nag-iisa at walang makasama. Ngayon ika'y kapiling na. Binigay ka sa akin
pangarap lamang kita makakapiling at di ko makakaya na ikaw ay mawala pa at sa habang buhay iibigin kita. Ikaw lamang, wala nang ang iba. Binigay ka sa akin, narinig ang dalangin, dati ay palaging sa pangarap lamang kita makakapiling at di ko makakaya na ikaw ay mawala pa at sa habang buhay iibigin kita. Ikaw lamang, wala nang ang iba. Okay, maraming salamat. Ito po yung likod Freddy Cudemo sa ating babaeng migrante may kakampi ka. Muli po, see you next time. Same place at same time. Ito po yung likod Freddy Cudemos. Paalam po. Muli, isang oras na naman ang lumipas. Lagi nating tatandaan ang lahat ng problema ang kinakaharap. May kasagutan dito lang sa ating programa. Babaeng migrante, may kakampi ka. Programa totoo para sa masa. Serbisyong totoo para sa OFWs. Muli, Dito sa Kakampi Online, may kakampi ka. Inyong narinig ang isa namang serbisyo totoo mula sa babaeng migrante. May kakampi ka. Maraming salamat po. Sa inyo,